ng kakadata. Huwag ka magtago na parang daga. Humanda ka, hahantingin kita. Kahit na buhay ko pang maging kapalit. Pasensya ka na. Mamaya ka na lang pumasok, pwede. Nagsimula ang kwento kay Gihan sa airport. Habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng tawag na nagbabala sa kanya na dapat siyang sumakay sa eroplano. Binalaan din siya ni Gihan na hahanapin niya ang taong kausap niya. Pumara si Gihan ng taxi at sinabi sa driver na kailangan niyang makarating sa Seoul. Huminto siya sa isang convenience store at dumiretso sa banyo. Naghubad siya ng damit at nagsimulang hanapin ang tracking device na nakatanim sa kanyang katawan. Kumuha siya ng kutsilyo at nilaslas ang kanyang balat para tanggalin ang tracking device. Nang biglang may pumasok na batang lalaki at tumingin sa kanya. Sinabihan si Gihan ang bata na lumabas siya at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang oras. Samantala si Junho ay talagang nakaligtas at ngayon ay nasa hospital. Lumipas ang 2 years, si Junho ay nagtatrabaho at pinahinto niya ang dalawang bata na nakamotor dahil ang lalaki ay nagmamaneho ng walang helmet. Kinuha niya ang kanyang lisensya at nang bigay ng penalty. Bumaba ang babae at lumapit para purihin si Junho na humihiling na kumuha ng litrato kasama siya. Pagkatapos niyang ibigay ang penalty paper, galit na galit ang lalaki dahil interesado ang kanyang girlfriend kay Junho. Nang lumingon si Junho ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang amo niya. Pagkatapos ay kumain sila. Pagkatapos niyang mabaril, dati ay umalis siya sa Major Crimes Division. Dahil ang lahat ng ebidensyang nakuha niya ay nauwi lang sa wala. Nawala ang phone niya at walang ebidensya sa Squid Games, ang mga VIP o kung ano paman. Sinabi ng kanyang amo sa kanya kung naaalala niya ang taong bumaril sa kanya, ngunit hindi niya maalala. Sa bahay nakita niya ang isang galos ng bala sa kanyang balikat at nagsimulang mag-flashback. Ang taong nasa kanyang harapan ay hinubad ang kanyang maskara at ito ang kanyang kapatid at binaril siya ng kanyang kapatid. Habang si Gihan ay nasa isang motel na may surveillance siya sa buong lugar. Nang biglang tumunog ang doorbell at maya-maya lang may nakalagay na game number sa ilalim ng pinto niya. Binuksan niya ito at nakitang hawak ng recruiter ang ulo ng mga naunang manlalaro at sinimulan siyang barilin. Ngunit nagising siya na nalaman niyang panaginip lang ito. Pagkatapos ay nakilala niya si Mr. Kim na nag-update sa kanya tungkol sa kanilang pag-unlad. Desperado sila na mahanap ang recruiter at nagpadala pa ng isang gangster na gaya ni Mr. Kim. Makalipas ang 2 taon ay wala pa ring palatandaan. Hindi sumusuko si Gihan at naniniwalang kailangan nilang palawakin ang kanilang paghahanap. Gusto niya ng mas maraming tauhan at syempre hindi isyo ang pera. Sa katunayan ay nag-alok pa siya ng 1 billion won na pabuya upang mahanap ang salarin. Umalis si Mr. Kim sa motel at sumakay sa van. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na kailangan nilang hanapin ang lalaki at binanggit ang malaking pabuya. Ito ay naghihikayat sa kanila na maging matatag sa paghahanap sa recruiter. Pumunta si Junho sa isang pantalan kung saan inihahanda ni Kapitan Park ang kanyang bangka. Nang makita niya si Junho, binigyan siya ng isang life vest. Si Captain Park ay nagsimulang ipaalala kay Junho ang kanilang nabigong pagtatangka na hanapin ang misteryosong isla. Sinimulan nila paandarin ang bangka upang maghanap sa nasabing isla. Habang ang mga tulisan ay nagsimulang magtrabaho at maglunsad ng isang malaking operasyon upang mahanap ang recruiter. Tinambangan pa nga nila ang mga normal na mamamayan upang hanapin ang recruiter at kuhanan sila ng litrato. Ngunit wala ni isa sa kanila ang hinahanap ni Gihan. Sa parehong oras ang paglalakbay ni Junho ay nagpapatunay na hindi nila mahanap ang isla. Nakasalubong nila ang malakas na bagyo at si Captain Park ay nagreklamo tungkol sa walang patutunguhan sa paghahanap dahil dito si Junho ay tuluyang sumuko. Ang paghahanap kalaunan ay nagbunga at parehong nahanap ni Mr. Kim ang recruiter sa subway station na naglalaro. Tinawagan niya si Gihan at inutusan niya silang sundan siya. Si Mr. Kim mismo ang nakahanap sa kanya sa kabilang bahagi ng subway at pagkatapos makuha ang kanyang lokasyon, sinundan nila siya. Ang recruiter ay nagpakita sa isang walang tirahan, kung saan siya nagpupunta sa maraming tao upang pumili sa pagitan ng isang bread roll o isang ticket sa lottery. Karamihan ay pumipili ng lottery, ngunit wala sa kanila ang nanalo. Pagkatapos nito pumunta siya sa gitna ng parke at sinira ang bread roll sa harap nila. Habang si Gihan ay papunta sa istasyon, hinarang siya ng mga pulis, at ito ay si Junho at ang kanyang kasamahan. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, ang recruiter ay umalis. Si Mr. Kim ay sumakay ng taxi at sinundan siya. Pagkatapos makakuha ng tiket sa overspeed ay mabilis na umalis si Gihan.
Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan kay Junho na ang lalaki ay may iba't ibang mga telepono at tablet sa kanyang sasakyan. Habang si Mr. Kim ay sumusunod sa recruiter sa isang eskinita upang tambangan lamang siya. Habang si Junho ay sinuri ang plate number ni Gihan at nakita ang picture nito, naalala niya ang dati nilang pagkikita. Pagdating ni Gihan sa itinalagang lokasyon ay nakakita siya ng dugo at kutsilyo. Kinidnap ng recruiter sina Mr. Kim at Woo-suk at pinahihirapan silang dalawa. Ipinaliwanag niya na maglalaro sila ngayon ng rock paper scissors. Kung sino man ang matalo ay kailangang maglaro ng Russian roulette. Sa larong ito si Mr. Kim ay namatay at si Woo-suk ang naiwan. Hinanap ni Junho ang opisinang inuupahan ni Gihan, ang operasyon para hanapin ang recruiter at nang makapasok sa loob ay binasa niya ang mga file at nalaman nandito nanunuluyan si Gihan. Ang recruiter ay pumunta kay Gihan, na nagsabi sa kanya na gusto niyang magpadala ng mensahe sa kanyang mga superiors. Ang recruiter ay nagpahayag ng kanyang kwento, kung ano ang kanyang pipiliin, ang kanyang trabaho o ang kanyang pamilya. Sinabi kay Gihan sa kanya kung gaano kasuklam-suklam ang mga laro. Ang recruiter pagkatapos ay sinabi na dapat silang maglaro ng Russian roulette. Nang hindi nila alam nasa labas si Junho, nagsimula silang maglaro ng laro at sa huli ang recruiter ay natalo, kaya naman binaril niya ang kanyang sarili. Nang marinig ang putok ng baril tumatakbo si Junho sa motel. Samantala, sinimulan ni Gihan ang paghahanap sa mga pocket ng recruiter upang mahanap ang anumang bagay na makakatulong sa kanya na mahanap ang kanyang superior. Naglalakad si Junho sa mga pasilyo at narinig ang isang mahinang sigaw mula sa isa sa mga silid. Pumasok siya sa loob at nakita si Woo-suk na nakatali. Tinanong niya kung nasaan si Gihan at sinabi ni Woo-suk sa kanya ang numero ng silid. Pagkatapos maghanap sa bulsa ng recruiter, nakita ni Gihan ang isang card. Biglang dumating si Junho na may hawak na baril at sinabihan niya si Gihan na tumigil at sinimulan na siyang siyasatin. Si Junho ay kumuha ng baril sa kanyang bulsa at nang arestuhin na niya. Dumating si Woo-suk at binutukan siya mula sa likod. Si Gihan na walang tiwala sa sinuman ay kinuha ang baril at itinutok ito kay Woo-suk. Ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Woo-suk na nakikipagtulungan siya kay Mr. Kim at sinubukang kumbansihin si Gihan na kilala niya siya. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang bangkay ng recruiter na sinasabing pinatay niya si Mr. Kim. Inilabas ni Gihan ang card na nakita niya sa recruiter at binasa ito. Sa card mayroong lokasyon at oras, Club HDH October 31 ng hating gabi. Isang babae na si Noyul ang natutulog sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nakarinig siya ng katok sa pinto at bumangon at nakita ang bantay. Ipinaliwanag niya na dito siya nagtatrabaho at mayroon siyang maagang shift bukas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring matulog sa kanyang sasakyan. Dahil magdudulot ito ng problema sa kanyang mga nakatataas. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya na ililipat niya ang kanyang sasakyan. Balik sa motel tiningnan ni Gihan ang badge ni Junho at naalala kung sino siya. Naalala ang oras na nagkita sila at sinabi sa kanya ni Junho na nagkita din sila sa isla na nag-disguise siya bilang isa sa mga guard at nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Nagsimula silang magbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa laro. Ngunit hindi isiniwalat ni Junho ang pagkakasangkot ng kanyang kapatid sa laro. Gayunpaman, gusto ni Junho na sila ay magtulungan at hanapin ang mga VIP. Nang marinig ito si Woo-suk ay nagsalita, na nagsasabing hindi mapagkakatiwalaan ang mga pulis, ngunit si Gihan sa wakas ay pinakawalan. Silang tatlo ay pumasok sa isa pang kwarto kung saan itinatago ni Gihan ang kanyang tambak na pera. Sinabi ni Junho na wala silang sapat na sandata para harapin ang mga armadong tao sa isla. At ipinakita sa kanila ni Gihan ang kanyang mga koleksyon, na sinabihan ni Giho si Woo-suk na magtipon ng isang koponan na maaaring makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isa pang lugar sa kabila ng pader kung saan maaari silang magsanay ng pagbaril. Sinabi niya kay Junho na kung siya ay makipagtulungan sa kanya ay dapat siyang umalis sa kanyang kasalukuyang trabaho. Habang sa amusement park mayroong isang kaganapan na gaganapin. Ang mga tao doon ay nakasuot ng mga costume na nakakaaliw sa mga bata na nagbibigay sa kanila ng candy at sumasayaw kasama sila. Si Noyul ay isa sa kanila na nakasuot ng pink na costume na kuneho. Isang bata ang pumasok sa kanilang silid. At nagbigay kay Noyul ng isang drawing na ginawa niya para sa kanya. At nakita ng bata ang peklat sa palso ni Noyul. Pumasok ang isa pang lalaki na nakakostume at tinanggal ang kanyang costume mula sa kanyang ulo na nagrereklamo tungkol saan kung gaano ito kainit.
Ngunit nang nakita ito ng batang babae siya ay umiiyak at ang kanyang ama ay dumating upang kunin siya. Pagkatapos na pag-alaman ang bata ay may cancer at kailangan ng bone marrow transplant. Sa ibang lugar tinitingnan ni Gihan ang nakababatang kapatid ni Sebayok habang pauwi ito mula sa paaralan at pumunta sa kanyang lola. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipag-usap sa isang lalaki na tumutulong sa kanya na maghatid kay Sebayok mula sa North Korea at siya ay kasalukuyang may sakit at hindi magandang dalhin siya. Si Gihan pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa lalaki. Sinabi niya sa kanya na ito ang address kung saan nakatira ang kapatid ni Sebayok. Sinabihan siyang kontakan ang numerong ito kung may mangyari sa kanya pagkatapos ay lumabas siya ng opisina. Kasabay nito pumunta din si Noyul sa parehong opisina. Si Noyul ay nakatakas mula sa North Korea at ngayon ay naghahanap para sa kanyang 1 taong gulang na anak na naiwan pa rin sa kanyang sariling bansa. Hiniling niya sa lalaki na hanapin ang kanyang anak sa huling pagkakataon at nag-aalok ng pera. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na kahit na hindi nila nakita ang kanyang katawan malamang na wala na siyang buhay at ibinalik sa kanya ang pera. Mamaya ng gabing iyon si Noyul ay sa kanyang van na tumitingin sa isang family picture. Pagkatapos ay umiinom siya ng tableta at sa sandaling iyon ay may kumatok sa kanyang bintana. Sa pag-aakalang ito ang bantay, sinasabi niya sa kanya na lilipat siya. Ngunit tinawag ng tao ang kanyang pangalan at inabot niya sa kanya ang isang card para sa laro at umalis. Kinabukasan pumunta si Junho sa sementeryo ng asawa ng kanyang kapatid na lalaki. Tumawag ang kanyang ina upang sabihin sa kanya na tumingin sa paligid kung sakaling magdesisyon ang kanyang kapatid na si Inho na magpakita dahil anibersaryo ng kanyang asawa. Pabalik sa bahay na pagtanto ng ina ni Junho na wala na ang kapatid ni Junho at hindi na siya babalik. Sa amusement park naghihintay ang batang babae para sa Pink Bunny at natutuwa kapag nakikita ito. Ngunit dumaan ang pink na kuneho na hindi binibigyan siya ng candy tulad noong nakaraang araw. Dahil hindi si Noyul ang nakasuot ng costume, dahil nasa opisina siya ng amo niya. Sinabihan siya na may nangyari at kailangan niyang huminto. Habang palabas siya nakita niya ang isang ambulansya na dinadala ang batang babae. Pagkatapos ay lumakad at kinuha ang bini ng batang babae mula sa lupa. Sa gabi si Noyul ay pumunta sa hospital kung saan ang batang babae. Si Noyul ay pumunta sa silid kung saan ang batang babae, inilagay niya ang bini sa kanya at pagkatapos ay umalis. Si Gihan ay nag-recruit ng ilang mga gangster na sumali at nagbigay sa kanila ng utos at pumunta sila sa club. Tinawagan ni Gihan ang kanyang anak ngunit walang tugon. Habang si Noyul ay tumawag sa numero sa card at nagrehistro para sa laro. Pagkatapos ay sinunog niya ang card kasama ang drawing na ibinigay sa kanya ng batang babae. Sa pasukan ng club na sina Junho, Gihan at Woo-Sok, ay ipinarada ang kanilang sasakyan habang pinapanood ang mga tao na pumasok. Dahil ngayon ay Halloween at lahat ay nakasuot ng costume. Si Gihan at Woo-Sok ay dumiretso sa club habang naghihintay si Junho sa kotse. Biglang napansin ni Junho ang ilang nakamaskara na mga lalaki na nakapink na jumpsuit sa club. Tinawagan niya si Woo-Sok para sabihin sa kanya. Sa masikip na club isa sa mga taong nakapink na jumpsuits ay pinatulog si Woo-Sok. Pagkatapos ay hinakay din nila si Gihan palabas. Pumasok si Junho sa club at nakita niyang walang malay si Woo-Sok at wala na si Gihan sa club. Tumakbo siya palabas at nakita ang puting limousine na papaalis. Pagkatapos ay inabisuhan niya hanggang nasundan ito. Sa loob ng limousine nagsalita ang nasa harapan sa pamamagitan ng isang gold piggy bank speaker. Hinihiling ni Gihan na itigil na niya ang mga laro. Ngunit gumanti ang frontman na nagsasabing sila lang ang lumikha ng laro at pinili ng mga tao na laruin ito. Ang kotse na nakabuntot sa limousine ay huminto dahil pumutok ang gulong. May mga sniper din sa rooftop na bumaril sa mga natitirang sasakyan kasama si Junho. Na napagtanto na mayroong isang opsyon na lang ang natitira. Hiniling ni Gihan na ibalik siya sa mga laro. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan pumayag ang frontman at pinunan ng usok ang limousine para mawalan ng malay si Gihan. Pagkatapos matamba si Gihan, bumukas ang partition ang frontman ay nasa kotse at lumingon siya para i-welcome si Gihan sa laro. Nakita ni Junho ang tracker kay Gihan at sinabi sa iba na ang plan B. Habang si Noyul ay na-recruit hindi bilang isang manlalaro ngunit bilang isa sa foot soldiers. Kumuha siya ng damit mula sa isa sa 3 malalaking truck sa isang abandonadong lote at naghahanda na sumali sa mga laro. Sina Junho at Woo-Sok kasama ang iba ay nasa pantalan sa bangka ni Captain Park. Si Junho pagkatapos ay inilabas ang aparato upang tingnan kung ang tracker kung gumagana.
Samantala iminulat ni Gihan ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na lugar. At nakasuot siya ng uniforme na may nakasulat na 456. Nakita niya ang iba pang mga manlalaro, lumapit ang isang manlalaro at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa pagtulong sa kanya na alisin ang kanyang karma. Habang nag-uusap sila pumasok ang mga sundalo at tinanggap sila, at nagsimulang sabihin sa kanila ang tungkol sa larong lalaruin nila sa loob ng 6 na araw at kikita sila ng maraming pera. Ngunit ang ilang mga manlalaro ay nagsimulang magtanong tungkol sa kung bakit sila dinukot at dinala dito. At kung bakit ang mga gwardya ay nakamaskara. Ipinaalam sa kanila ng mga sundalo ay hindi nila maaaring ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan o ang pagkakakilanlan ng kanilang mga nakatataas. Dahil dito hindi pinipigilan ang mga manlalaro na magprotesta at ang mga gwardya ay nagsimulang magbunyag ng impormasyon tungkol sa mga manlalaro. Ang isa ay isang YouTuber na kilala sa panloloko sa mga tao na nagngangalang Mayonggi. Patuloy silang nagbubunyag ng higit pang impormasyon sa ilang mga manlalaro kahit na may utang na hanggang 10 bilyon. Ang bantay pagkatapos ay sinabi sa kanila na sila lahat ay may maraming utang at hindi kayang umalis. Binigyan niya sila ng huling pagkakataon na umalis o manatili ngunit walang umalis. Ang gwardya saka ipinaliwanag ang perang matatanggap nila sa pagtatapos ng laro. Iniharap niya ang alkansya at sinabi sa kanila na makakakuha sila ng halagang 45.6 bilyon won. Sa pagdinig nito ang mga kalahok ay nasa sabik. Ipinaliwanag niya kung paano nila hahatiin ang pera pagkatapos ng isang laro. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nag-aalok sila ng isang espesyal na deal na hindi nila inaalok dati. Pagkatapos ng unang laro kung ang karamihan sa mga manlalaro ay bumoto upang itigil ang laro ay matatapos na at ang pera ay mahahati sa kanila. Biglang napansin ni Yong-sik ang kanyang ina at nagsimula silang mag-away. Na nagsasabing na dapat na umalis at umuwi na sila, nagtatalo at nag-aaway sila ngunit nanatili sila. Ang guard ay nagsasabi na kailangan nilang pamirma ng kontrata. May isang grupo ng mga manlalaro na hindi natutuwa kay Mayonggi dahil malaki na ang nawala sa kanila. Kabilang na dito si Namgyo at isang purple-haired rapper na tinatawag na Thanos. Si Gihan ay pumirma din ng kontrata. Sa parehong oras si Junho at ang iba ay nakarating sa isla. Hinihiling ni Captain Park na malaman kung ano ang nangyayari at ibinunyag ni Junho na nakahanap siya ng isang manlalaro na naglaro na noon. At ngayon ay bumalik siya doon na may isang tracker sa kanya. Upang masubaybayan nila siya at mahanap ang eksaktong lokasyon. Pabalik sa laro, magsisimula na ang Game 1. Dahil kukunan na ang kanilang larawan lahat ay lumapit kay Thanos para magpakuha ng litrato kasama niya. Ang mga gwardya ay nagpahayag na bawal gamitin ang camera sa mga grupo. Kaya si Thanos ay kumukuha ng kanyang larawan ng mag-isa. Pagkatapos si Gihan ay tinawag mula sa likuran at lumingon siya at ito ay si Jongbei na kaibigan niya. Gulat na gulat niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Si Gihan saka sinabihan siya na manatiling malapit sa kanya at bigyang pansin ang lahat kung gustong manatiling buhay. Si Junho at ang iba ay bumaba sa bangka at gumamit ng drone para subaybayan ang lugar. Pabalik sa laro ang mga manlalaro ay dinala sa field para sa unang laro. Sinabihan sila na ang laro ay red light, green light. Pabalik kasama ang grupo ni Junho umakyat sila sa bundok at nakita ang mangingisda sa taas. Dahil ang tracker ay eksakto kung saan siya ngunit wala si Gihan. Habang si Gihan ay napagtanto na wala na sa ngipin niya ang tracker. Kaya naman si Gihan ay pumunta sa harapan ng manlalaro at nagsimulang sumigaw na nagsasabi sa kanila na kapag natalo sila ay babarilan sila. Ngunit pinagtatawanan siya ng mga manlalaro na sinasabing baliw siya. Habang sinusubukan niyang kumbansihin ang mga ito ay magsisimula na ang laro at tinangka niyang pamunuan ang laro. Sinabihan ni Jongbei si Gihan na huminto sa kabaliwan niya dahil ginugulo niya ang mga manlalaro. Ngunit may isang manlalaro na nakagalaw, bilang isang resulta na siya ay naalis. Sumigaw ang isa pang babae dahil dito at napatay din siya. Ang iba ay natarante at nagsimulang tumakbo ngunit binaril sila. Sa kabila ng pakiusap ni Gihan ang mga tao ay patuloy na tumakbo at sila ay nabaril. Ang isa sa mga bumaril gamit ang isang sniper ay si Noyul. Gayunpaman iniligtas niya ang isang lalaki na nagkataon na ama ng batang babae. Sinabi ni Gihan sa lahat na papatayin sila kapag hindi sila lumampas sa linya sa oras at hinihimok silang bumuo ng linya upang tumakbo. Kasunod ng kanyang mga tagubilin ang mga manlalaro ay patuloy na tumatakbo. Tinutulak ni Thanos ang isang grupo ng mga manlalaro at napatay sila. Habang si Junho, Woo-sok at ang iba ay nasa bangka na hindi sigurado kung saan pupunta.
Si Woo-sok ay pinagalitan ng ibang mga lalaki sa pag-aakalang may sinabi sila. Samantala ang gwardya pumunta sa mga manlalaro upang batiin sila dahil nakaligtas sila sa unang laro. Ang mga manlalaro nakiusap na payagan silang umalis. Si Gi-hun nag-aanunsyo na sila ay bumoto at kung ang karamihan ay bumoto ng pabor lahat sila ay papayagang umalis. Pumayag ang guard, ngunit bago sila umalis ay inanunsyo niya ang pera na naipon nila. Ang pagboto ay nagsimula at ang unang bumoto ay si Gi-hun at pinili niyang itigil ang laro. Si Jong-bae ang taong May 10 billion won na utang ay hindi natutuwa nang sinubukan ni Gi-hun na magprotesta na pigilan ang laro. Ang iba na sumama sa kanila at akusahan si Gi-hun bilang bahagi ng mga gwardya. Ang mga manlalaro ay nahahati sa ilang sumusuporta kay Gi-hun at ang iba ay nag-aakusa sa kanya. Sa wakas ay ipinahayag ni Gi-hun na naglaro na siya noon at siya ang tanging nakaligtas. Sinabi niya sa kanila na lahat ng tao sa silid na ito ay mamamatay. Si Thanos ay may ideya na tutulungan sila ni Gi-hun na manalo at dapat silang magpatuloy sa paglalaro. Si Gi-hun ay patuloy na nagprotesta ngunit siya ay natutukan ng baril at ang laro ay nagpatuloy. Sa wakas ang boto ay natapos sa isang tie at si player number 1 ay piniling ipagpatuloy ang laro. Ang player number 1 ay nabunyag na ito ang frontman na si In-woo. Ang mga sundalo ay kinukuha ang mga kabaong ng namatay para sa organ harvesting at pagkatapos inilagay sa incinerator. Pabalik sa silid ng mga manlalaro ay binibigyan ng pagkain at ang lahat ay nasiyahan dito maliban kay Gi-hun. Sinubukan ni Jong-bae na pakainin at pasayahin siya ngunit si Gi-hun ay wala sa mood. Si player number 1 na si In-woo at ang iba ay lumapit kay Gi-hun at humingi ng tulong. Nagtanong sila kung ano ang susunod na laro at ipinaliwanag ni Gi-hun ang nalalapit na laro. Si Ino nagtanong kung bakit bumalik si Gi-hun at ipinaliwanag ni Gi-hun na ang pera ay blood money at hindi pag-aari niya. Hinarap niya si Ino na nagsasabing dapat ay nailigtas niya ang lahat kung pinindot niya ang button. Ang isa pang manlalaro na nagngangalang Kang Dae-ho ay sumali. Nang biglang napansin ni Jong-bae na si Kang Dae-ho ay may marine tattoo at nagsimula silang magkasundo. Habang sina Thanos ay patuloy na binubuli si Mayong-gi. Galit siyang bumangon upang labanan ang dalawa at sinimulan siyang bugbugin. Ngunit si In-ho ay nakialam na sinabihan silang huminto. Kapag hindi sila makikinig ay makikialam siya. Sa gabi pumunta si Ino kay Gi-hun at nagsimulang sabihin sa kanya ang kanyang kwento. Nagkasakit ang kanyang asawa at kinailangan niyang kumuha ng maraming utang. Gumawa siya ng iba't ibang mga kwento upang damayan siya ni Gi-hun. Samantala si Junho ay bumalik sa istasyon sa Seoul at desperadong humingi ng tulong. Gayunpaman nang walang ebidensya ang kanyang mga pagsusumikap ay nagpapatunay na walang silbi. Napagtanto niya na kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang makakuha ng tulong. Tinawagan niya si Woo-sok at sinabi sa kanya na hindi siya makakakuha ng tulong mula sa istasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Captain Park ang lahat tungkol sa laro, ang isla at ang mga tao. Sa laro kinausap ni Junhee si Mayong-gi na tila siya ang ama ng kanyang anak. Nagulat siya at nagtanong kung paano niya palakihin ang isang bata na walang pera. Ngunit hindi niya ito pinapansin at umalis upang maghanda para sa ikalawang laro. Magsisimula ang ikalawang laro, ngunit hindi ito ang sinabi ni Gi-hun. Sinisisi ng lahat si Gi-hun at iniisip na nagsisinungaling siya tungkol sa laro. Ito ay isang team game at si Gi-hun ay ipinarace kay Ino, Dae-ho, Jong-bae, Junhee at ang isa pang marine. Nang magsisimula na ang laro ay nabuo na ng lahat ang kanilang mga koponan. Ang laro ay ipinahayag na ang kanilang mga paa ay nakatali sa bawat miyembro ng koponan. Ay humalili sa paglalaro ng isang minigame sa bawat 10 metro. Habang pinag-uusapan nila tinawag ni Ino si Gi-hun sa kanyang pangalan. Tinanong ni Gi-hun kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Si Ino ay naglabas ng isang dahilan at nagsisinungaling na nagsasabing narinig niyang tinawag siya ni Jong-bae. Nang magsimula ang laro lahat ay nag-aagawan upang manalo. Isang grupo ng mga koponan na namamahala para manalo sa kanilang minigames. Pero napatay sila dahil hindi sila lumagpas sa linya bago maubos ang oras. Nang makita ito si Namgyo ay nagsimulang kabahan at hiniling niya kay Thanos na bigyan siya ng gamot. Si Thanos ay nag-alinlangan sa pag-iisip na maaaring ito ay sobra para sa kanya. Ngunit iginiit ni Namgyo na mayroon siyang karanasan at kalaunan ay ibinigay sa kanya ni Thanos. Ang mga patay ay dinampot at inilagay sa mga kabaong. Ngunit ang isa sa mga sundalo ay nagsimulang maglibot sa pagbaril sa mga tao sa mga kabaong. Pagkatapos ay magsisimula ang laro sa natitirang mga manlalaro, isang babae na nagngangalang Hyunjo ang namumuno sa kanyang koponan.
Epektibong nagpapakita ng malakas na pagganap at pagtutulungan ng magkakasama. Sa ika-4 na laro ay nagpupumilit ang isang babae sa team ni Hyunjo na tapusin ang huling hamon at nagsimulang magsabi na tinalikuran na sila ng mga Diyos. Gayunpaman sinampal siya ni Hyunjo at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring sumuko ngayon at sa wakas ay nagawa nilang manalo. Ang iba ay sumunod at ang pinakamaswerte ay nanalo habang ang iba ay napatay. Ang mga laro ay umusad sa huling 2 koponan. Sa wakas ang koponan ni Gihan ay nagtagumpay, habang ang isa pang koponan ay nabigo. Sa locker room ang guard ay inatake si Noyul at ang kamera sa silid nito ay nakapatay upang hindi sila makita. Tinanggal nila ang kanyang maskara at binyantaan siya na kung sakaling makasagabal siya ay papatayin nila siya. Sinubukan niyang tumakas at lumaban ngunit ang 2 lalaki ay mas malakas. Isa sa kanila ang naglabas ng isang kutsilyo at nilaslas ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay sinabihan siya na sa susunod ay puputulan niya ang kanyang mga daliri. Samantala si Daeho nagpasya na oras na para silang lahat magpakilala. Siya ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang pangalan. Ang iba ay sumusunod sa pagsasabi ng kanilang mga pangalan at kung ano ang ibig nilang sabihin. Sinabi ni Inho na ang kanyang pangalan ay Young-il. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang mga gwardya. Ipinaalam nila sa mga manlalaro ang tungkol sa kabuuang pera na naipon at pagkatapos ay inanunsyo ang halaga na kanilang matatanggap na may 110 mga manlalaro na patay. Ngunit ang mga manlalaro ay hindi nasisiyahan sa halaga. Ang gwardya pagkatapos ay inihayag na oras na para bumoto. Ang ina ni Young-sik na sa pag-aakalang sila ay makakalabas ay nagsimulang mag-imbite sa iba sa kanyang bahay para kumain. Si Gihan ay nagsabi sa kanyang grupo na hindi dapat mawala ang boto na ito, at nangako na tutulungan sila kapag lumabas sila. Ang boto ay nagsisimula sa player number 1 at bumoto ng X. Ang iba ay sumunod sa pagboto, ngunit nananalo ang O. Si Gihan ay sinabihan sila na bamuto ng X dahil marami ang mamatay. Si Jongdae na may malaking utang, ay namagitan na sinasabing kulang pa ang pera na kanilang naipon. Dahil dito nagtapos ang butuhan sa pagkapanalo ng O. Habang kumakain si Minho ay tinawag si Nuna at nagtanong kung bakit hindi siya natatakot. Sinabi ni Nuna na natatakot siya, ngunit kung makalabas siya ay mas maraming problema ang haharapin niya. Si Young-sik ay sinubukang kausapin ang kanyang ina, ngunit nagalit siya sa kanya dahil sa pagboto niyang manatili sa laro. Sa banyo si Thanos at ang kanyang kasamahan ay nilapitan si Mayong-gi at harapin siya sa pagpiling umalis. Tinanong niya kung ano ang naiisip niyang gawin sa maliit na pera na iyon. Dahil hindi man lang niya mabayaran ang utang niya sa perang iyon. Sinabi sa kanya ni Mayong-gi na desisyon niyang mamuhunan at wala siyang pakialam sa pera na nawala sa kanya. Habang si Thanos ay malapit nang bugbugin si Mayong-gi dumating si Gihan ang iba at huminto sila. Mamayang gabi sinabihan ni Gihan ang kanyang grupo na matulog sa sahig. Dahil baka may dumating na tatapos sa kanila at sinabi niya sa kanila na bahagi ito ng laro. Si Inho ay nagsasabi sa kanya na ito ay medyo kahabaan. Ngunit iginiit ni Gihan at lahat sila ay kinuha ang kanilang mga kutsan at inilagay sa sahig upang matulog. Pagkatapos nilang lahat ay makatulog, nais ng ina ni Young-sik na gumamit ng banyo. Tinanong siya ni Young-sik kung gusto niya itong sumama sa kanya. Ipinakita niya ang isang talom na ginagamit niya bilang hairpin upang ipakita sa kanya na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito ay gusto rin ni Junhee na pumunta sa banyo. Ngunit ayaw ni Gihan na mag-isa siyang pumunta. Nang marinig ito tinanong ang ina ni Young-sik kung gusto niyang sumama sa kanya. Pumunta sila sa pinto ngunit tinanggihan sila ng mga gwardya. Pagkatapos ng maraming pagsusumamo sa wakas ay pinayagan sila. Si Gihan ay gising na nagbabantay sa grupo, nagising din si Jongbae at sinabihan siya na matulog habang siya ang papalit sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit bumalik si Gihan sa laro at sinabi sa kanya ni Gihan na gusto niyang tulungan ang lahat na makalabas. Habang si Junho at ang kanyang team ay hindi pa rin sumusuko. Hindi sila susuko hanggang sa makita nila ang isla. Sa umaga ang ikatlong laro ay nagsimula na, mga manlalaro ay nagtitipon at ipinaalam sa kanila ng announcer na ang laro ay tinatawag na mingle. Ang mga patakaran ng laro ay may kasamang umiikot sa gitnang plataporma. Kapag narinig nila ang numero dapat silang bumuo ng mga grupo ayon sa numero at pumasok sa mga itinalagang silid. Ang mga pinto ay magsasara sa loob ng 30 segundo. Si Gihan at ang iba pang mga pinuno ay nagsasabi sa kanilang mga koponan na manatiling malakas at huwag magpanik. Si Gihan na kasama niya sa silid ang kanyang koponan at isa pang babae na dinala nila.
Habang nakikita niya ang mga manlalaro sa labas na hindi makahanap ng grupo ay tinapos ng mga gwardya. Ang ikalawang round ay magsisimula, si Thanos at Namgyo ay tila nag-e-enjoy sa laro. Kapag sila ay dapat na magsama-sama sa apat, si Inho ay sinabihan si Gihan at ang iba na pumasok na. Habang nagsisimula siyang maghanap ng iba pang 3 tao. Pagkatapos makapasok ang lahat sa kanilang mga silid, isang koponan na may maling bilang ng mga manlalaro ay mamatay. Kapag sila ay lumabas sa silid ay nagsama-sama silang muli. Sa ikatlong round sila ay dapat na maging 3 sa grupo. Si Youngsik at ang kanyang ina ay naghiwalay. Habang siya ay kinakaladkad ng 2 iba pang mga manlalaro, sina Gihan at Inho ay hinayla ang ina ni Youngsik sa kanilang grupo. Sa silid sinimula ni Ino na manipulahin ang ina ni Youngsik na sinusubukang ipalagay sa kanya na iniwan siya ng kanyang anak. Ang laro ay patuloy na lumalakas sa mas maraming tao ang namamatay. Sa final round kailangan nilang magsama-sama ng pares kung saan napatay ni Inho ang isa pang lalaki na nasa parehong silid kasama niya. Ang mga gwardya na tahimik na pumasok para kunin ang mga organo ng mga nabubuhay pa. Samantala si Junho at ang grupo ay nakasakay pa rin sa bangka. Ang kanilang paghahanap ay nagpapatunay na walang kabuluhan. Ngunit walang sumusuko, gumamit sila ng drone para suriin ang lugar, ngunit wala pa rin silang mahanap. Pagkatapos ng laro ang mga manlalaro ay bumalik sa kanilang mga silid. Hinayla ni Mayonggi si Junhee sa isang tabi at hiniling sa kanya na magsimula muli kapag sila ay nakalabas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila ay magsasama kasama ng pera at magbabayad ng kanyang mga utang. Si Junhee ay napagtanto niya na siya ay mas interesado sa pera kaysa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gawin iyon gamit ang kanyang sariling pera at gagamitin niya ang kanya upang palakihin ang kanilang anak. Si Gihan ay gustong makipag-usap sa mga una botante para kumbansihin silang piliin ang ex. Ngunit si Inho ay hindi sumasang-ayon sa ideyang ito. Sa tingin niya ay magdudulot ito ng problema. Dahil may mga taong gustong magpatuloy sa laro. Pinagtatalunan nila ito at nagsimula na ang botohan. Habang si Gihan ay gumagamit pa rin ng drone para eskan ang lugar at may nakatawag sa kanyang atensyon na tila isang pinto sa lupa. Sinubukan nilang lumapit dito para mag-imbestiga. Ngunit maraming puno upang makalapit ang drone. Kaya si Junho pagkatapos ay nagpas siyang maglakad. Pabalik sa laro nagsisimula ang pagboto. Binabalaan ng mga gwardya ang mga manlalaro na ang anumang pagkagambala sa pagboto ay hindi kukonsintihin. Habang ang mga manlalaro ay nagsimulang bumoto, ilan ay nagbago ang kanilang isip tulad ng hinulaan ni Gihan. Samantala sa locker room nilapitan ng isa pang guard si Noyul para i-bully siya. Sinabi niya sa kanya na sumunod sana siya kanina para maiwasan ang pagkakaroon ng peklat sa mukha niya. Sinabi niya sa kanya na ipagpatuloy ang mabuting gawain at umalis. Samantala si Thanos at Namgyo ay kinumbinsi si Minho na maglaro ng isa pang laro ngunit nang bumoto siya ay pinili niya ang ex. Samantala si Junho at ang kanyang koponan ay naglalakad at nakarating sa lugar na nakita sa drone. Si Junho ay tama dahil may isang pinto sa lupa. Sinubukan nilang buksan ito ngunit sa sandaling hinawakan ang pinto ay sumabog ito. Binago ni Youngsik ang kanyang boto sa X sa pagkakataong ito ay tinutulungan ang mga dating botante na makakuha ng kalamangan. Pagdating sa huling boto ay ang player number 1, si Inho ay nag-aalangan. Nang si Inho na ang bumoto pinili niya ang X na nagre-resulta sa isang tie. Ipinaalam ng mga gwardya sa mga manlalaro na muli silang bumoto bukas na nagbibigay sa kanila ng oras na pag-isipan ang kanilang desisyon at ang kanilang kinabukasan. Samantala ang koponan ni Junho ay nahaharap sa isang krisis pagkatapos ng pagsabog. Isang tao ang namatay at isa pa ay sugatan. Si Captain Park ay nagmumungkahi na bumalik sila sa lupain. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari ay determinado ang koponan na maghayganti sa mga taong responsibly. Habang papasok sila sa kanilang silid at tinanong ni Gihan si Jongbei kung ano ang sasabihin niya sa kanya kanina. Ngunit nagbago ang isip ni Jongbei at sinabi niya na wala. Samantala sinusubukan ni Youngsik na hikayatin ng mga botante ng O na lumapit sa kanila. Ngunit nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Habang si Thanos at Namgyo sinundan ni si Minho sa banyo at sinimulan ang pananakot at pagbabante sa kanya. Binabalaan sila ni Mayonggi at sinabihan silang huminto na humahantong sa isang pagtatalo. Ang iba pang mga manlalaro ay nagtitipon sa bawat panig na handang lumaban kung kinakailangan. Hanggang sa nauwi sa isang pisikal na away. Galit na sinakal ni Thanos si Mayonggi at habang lumalala ang sitwasyon para kay Mayonggi ay bumunot siya ng tinidor at sinaksak si Thanos sa leeg.
Si Namgyu nakita niya si Thanos sa sahig at nagmamadaling kumuha ng gamot na nakatago sa loob ng kanyang kwintas na krus. Sa halip ay hinanap niya ang tinidor at ginamit ito para saksakin ang ibang tao. Nakatayo sa may pintuan ang mga gwardya na nakikinig sa laban. Ngunit walang ginagawa upang mamagitan. Pabalik sa kanilang silid ang mga manlalaro ay natarante ng ihayag ng announcer ang manlalaro na natanggal. Sa gitna ng kanilang kalituhan nag-aalok si Namgyu ng paliwanag. Sinabi niya na sinalakay sila ng mga bumoto sa X. Samantala sa bangka isang lalaki mula sa koponan ang nakaramdam ng sakit at lumabas siya nang may napansin siyang flashlight na nagmumula sa isa sa mga silid. Nakita niya si Captain Park na may ginagawa sa drone. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, nagsinungaling si Captain Park na tinatanggihan niya na hinawakan niya ang drone. At pagkatapos ay sinaksak ang lalaki bago siya itulak sa tubig. Dumating si Yusok na may dalang flashlight, ngunit wala siyang nakitang kaina-hinala na binanggit niyang nakarinig siya ng ingay. Ngunit kinumbinsi siya ni Captain Park na ang tubig lang ang tumatama sa bangka. Habang sa laro ang bilang ngayon ng Bomoto ay nasa 48 laban sa 47. Ipinahayag ng announcer na oras na para matulog at ang mga ilaw ay papatayin sa loob ng 30 minuto. Sinabi ni Gihan sa iba na kapag namatay ang mga ilaw ay malamang nasasalakay ang botante ng O. Si Inho ay nagmumungkahi na umatake muna sila. Sumasang-ayon sa ideyang ito na nangangatuwiran na mayroon silang mga babae at matatandang manlalaro sa kanilang koponan na magbibigay ng kalamangan. Gayunpaman sinasalungat ni Gihan ang plano, sinabi niya na ang pagsali sa bloodbath ay nangangahulugan ng pagpasok sa trap ng organizer. Ipinaliwanag ni Gihan na ang mga organizer ng laro ay nasa tuktok at sinusubaybayan ang lahat. Sinabi sa kanila ang tungkol sa lalaking nakamaskara na nangunguna sa laro at iginiit na kung maabot nila siya ay maaari nilang wakasan ito. Sinabi ni Gihan sa grupo na dapat silang kumuha ng mga baril sa mga gwardya at lumaban. Ngunit sinabi ni Inho na ito ay masyadong mapanganib. Si Gihan pagkatapos ay ibahagi ang plano niya na kumuha ng baril. Hihintayin nila hanggang sa magsimula ang labanan pagkatapos ay gumawa sila ng kanilang galaw. Samantala si Namgyu ay nagsimulang uminom ng mga pildores na nakuha niya kay Thanos. Pinuntahan ni Junhee si Mayonggi at binalaan siya na magtago kapag namatay ang mga ilaw at umiwas sa anumang gulo. Nang nakapatay na ang ilaw mga ex na botante ay nagtatago sa ilalim ng kanilang mga kama. Gaya ng binalak ang mga botanteng O ay nagsimula ng kanilang pag-atake at pinapatay ang mga nasa kanilang mga higaan. Habang naganap ang kaguluhan at maraming manlalaro ang napatay dumating ang mga gwardya upang tapusin ang laban. Dahil dito si Gihan at ang kanyang grupo ay gumawa ng kanilang hakbang na nagpapanggap na patay. Sila ay naghihintay sa mga gwardya upang suriin ang mga bangkay. Nang ang gwardya ay lumapit kay Gihan, ang kanyang grupo lumaban para sa pagkuha ng ilang baril at pagbaril sa karamihan ng mga gwardya. Inutusan ng head guard isara ang pasukan at ang mga gwardya ay umatras. Gayunpaman ang isang gwardya ay nakulong sa loob at nahuli ng team ni Gihan. Si Hyunju ay sinira ang kamera upang hindi sila makita. Ang head guard ay nagutos ng mas maraming sundalo na pumasok sa silid. Inipon ng grupo ni Gihan ang mga baril at ipinahayag ni Gihan na lalabanan nila ang mga taong responsable sa kanilang pagdurusa. Inaanyayahan niya ang sino mang gustong sumama sa kanila. Ngunit sa una ay walang sino man ang sasama. Sinubukan ni Jongbei na hikayatin ang iba at ang kanyang mga salita ay tila gumagana. Si Yongsik ay gustong sumali ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Humakbang pasulong si Hyunju upang ibigay sa grupo pagsasanay sa kung paano gamitin ang mga baril. Ginagamit niya ang kanyang karanasan bilang isang dating sundalo. Ang grupo ay lumipat sa lugar ng laro kung saan naghihintay ang higit pang mga gwardya. At nagkaroon ng putukan kung saan ang magkabilang panig ay nasawi. Habang sila ay pasulong nagbabala ang hostage na guard sa koponan ni Gihan ay kailangan nila ng mga maskara upang makadaan sa seguridad. Nang bigla nakita ng guard si Inho at natigilan sa pagkabigla sa sandaling iyon ang gwardya ay binaril. Si Gihan at si Jongbei ay nagpatuloy na dumaan sa seguridad habang ang iba ay nananatili sa likuran upang lumaban. Nagtagumpay sila sa pag-bypass ng seguridad at magsimulang magtungo sa lugar ng namumuno. Sa daan na nakatagpo nila ang ilang mga sundalo, ngunit nagawa nilang talunin sila at magpatuloy sa kanilang landas. Ang bar ilan ay tumindi at mas maraming tao ang napatay. Ngunit sa kasamaang palad nauubusan na sila ng bala. Si Gihan ay nagsabi kay Inho na kailangan nila ng backup at higit pang mga bala.
Kaya kinuha ni Ino ang dalawang iba pa sa kanya upang suportahan si Gihan at si Jongbei. Samantala si Gihan ay humiling kay Jongbei na takpan siya para makakolekta siya ng bala mula sa mga patay na mga gwardya. Si Daeho ay pumasok sa isang silid at nagsimulang kumuha ng bala mula sa mga bulsa ng bawat gwardya sa tulong ng isa pang kasamahan sa koponan. Inipon niya ang mga bala sa isang jacket at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Ngunit nang makita niya ang tindi ng Bar-Ilan ay nag-alinlangan siya. Sinubukan ni Hyunjoo na palakasin ang loob niya gamit ang walkie-talkie. Ngunit ibinagsak ito ni Daeho sa gulat. Pabalik sa mga pasilyo patungo sa silid ng pamamahala ay sumulong ang grupo. Ngunit si Inho ay inihayag ang kanyang tunay na intensyon. Binaril niya ang dalawa sa mga lalaking kasama niya at pagkatapos ay ginamit ang tunog ng kanilang mga iyak upang linlangin si Gihan sa paniniwalang napatay na rin si Inho. Kumbinsido na patay na si Ino. Patuloy na nagpatuloy si Gihan. Walang kamalay-malay sa pagtataksil ni Inho. Si Hyunjoo ay umabot sa silid at nakita si Daeho na nakasandal sa dingding na paralisado sa takot. Galit na inagaw niya ang mga bala ng magazine mula sa kanya at naghahanda na umalis. Gayunpaman habang siya ay sumusulong ang isang dosenang gwardya ay pumasok sa pintuan. Determinadong lumaban si Hyunjoo ngunit binalaan siya ng ina ni Yongsik na mamamatay siya kung siya ay magpapatuloy. Habang ang ibang manlalaro ay naubusan na ng bala. Nang walang ibang pagpipilian ang isang manlalaro ay gumagamit ng kanyang huling bala para barilin ang sarili. Ang iba pang dalawang manlalaro ay sumuko. Ngunit pinatay pa rin sila ng mga gwardya. Si Gihan at si Jongbei na walang pagpipilian ay sumuko din. Ang lalaking nakasuot ng itim na maskara na humarap kay Gihan na inilabas ang kanyang baril at malamig na pinaputukan si Jongbei sa harap niya. Si Gihan ay nagagalit na umiiyak sa matinding paghihirap, habang ang itim na lalaking nakamaskara ay umalis. Dito nagtatapos ang kanilang unang series. Salamat sa panonood kaibigan.